Hello, ito naman muli po ang LP ng Bayan o Laban Pinas. Itong Laban Pinas, itong LP nakalagay dyan, hindi ito LP Liberal Party ha. LP Laban Pinas. Inuulit ko po, LP Laban Pinas. Ito po ang ano ko po dyan, ito po yung sentimento ko na naman dyan sa nangyari sa Kingdom of Jesus Christ or KOGC ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Bibigyan ko lang ito ng reaksyon sapagkat ito po ay hindi ka nais para sa akin. Even I'm not a member of KOGC, hindi naman din ako kilala ni Pastor Kibuloy. Hindi ko naman siya nakita ng personal, ngunit sa kanyang pangalan at sa kanyang mga ginawa nakikita ko. Unang-una, ang mga ginawa niya, even dito sa Masbate, ang dami niyang mga tinulungan dito mga tao, lalo sa Parting Bicol hanggang dito sa Masbate proper. Marami siyang natulungan dito ng mga mahihirap ng mga kababayan niya. Hindi naman niya mga member, hindi naman ang kinaganda lang kay Pastor Kibuloy, membro ka man ng relihiyon niya or hindi, pag oras ng kawang gawa niya ay talagang loaded kayo, mabibigyan kayo. Kasi ako, naalala ko pa nung ano ba yun, yung pag nag-alburuto ang Bulkang Mayon, nasa Bicol ako nun, nakatanggap pa nga ako ng isang balde na ayuda mula sa kanila pero pinamigay ko rin sa hindi nakapunta doon na mas nangangailangan kasi nagtrabaho ko doon sa Bicol noon then yun ang nakikita kong kani Pastor Kibuloy noon, na sabi ko nga wala naman ako wala personally, wala naman akong kakilala ng mga membro niya na naghikayat sa akin, ngunit sa pamagitan ng Isiminay ng mga balita noon, marami siyang natulungan ng mga tao. Pero sa kabila ng kanyang pagtulong, pagmalasakit sa mga Pilipino, ito pa ang napala niya na kababuyan, paghimasok, pagyurak ng kanyang personalidad, ng kanyang relihiyon, ng kanyang istasyong Isiminay, na Isiminay lang naman ang nagsasabi ng katotohanan, na bawat balita ay pawang katotohanan, walang kasinungalingan. Nagbabalita ang Isiminay base lamang sa kanilang personal na or sa kanilang mga personal na investigasyon mula sa gobyerno o mula sa mga tao. Yun naman binibalita ang Isiminay at hindi naman naghangad ng Isiminay ng kapurihan or tinatawag nitong pangwarta, kasi hindi naman sila tumatanggap ng mga ads o ng mga advertise sa katulad ng mga giant network sa ABCBN, TV5, GMA. Hindi naman sila, or Channel 7, hindi naman sila katulad nila na may mga advertise, ay mga artista na advertisement. Ang sa kanila lang, makapagbalita lang, happy na sila. Kasi yun ang turo sa kanila yata ni Pastor Kibuloy So ito yung nangyari naman sa paglusob naman ng SAP na dalawang batalyon halos doon sa Davao City, sa kanilang central nila, at sa kanilang lupa na pananlinginan na tinatawag ng Tamayong o Glory Mountain, is maliwanag pa sa sikat ng araw na kalapastanganan ng gobyernong ito at ng mga napag-utusan na kung saan
ginawa pa nilang dinuraan pa nila yung lupa ng kanilang panalanginan, lugar ng kanilang panalanginan, na during giniba yung mga bakod nila, may inihian at dinuraan. So maliwanag sa tingin ko, kalapastanganan, kabastusan, kababuyan ang kanilang ginawa sa lugar na yon. Bakit kanyo? Ganito sa mga Kapinas, tayo ng mga Pilipino may kanya-kanya tayong paniniwala. Nirespeto natin ang bawat paniniwala natin sa bawat isa. Maborn again ka man, ma-Christian ka man, maborn again ka man, makatoliko ka man, ma-iglesia ka man ni Kristo, ma-Muslim ka man, ma-Buddhist ka man, o ano-ano pang klaseng reliyon dyan. Ngalan niya, sa ngalan na yun ang pinaniwalaan mo, yun ang sinampalatayanan mo, ipagtatanggol mo talaga kahit ano pa mangyari, kasi doon yun ang paniniwala mo eh. Yung nangyari doon sa lugar na yun, sa lugar ng Glory Mountain na yun, na halos 2 batalyong SAP ang sumugod, sapagkat inaakala nilang nandoon nagtatago si Pastor Kibuloy. Sa tingin natin dito, sino ang higit na may pananagutan dito? At paano ba makarating doon ang dalawang batalyon halos na mga SAP, na mga full batter pa, mga, alam mo, naalala ko tuloy nung panahon na naglalaban ang mga sundalo at MPA dito sa amin sa Masbate sa panahon pa ni Commander Ligaya. Ay talagang mahabang armas. Yun ang kanilang mga ginagamit doon. Nakita sa video, pinanghampas yung mga bakod nila. So, nasaan na ba ang ating pagrespeto sa kapwa-tao natin? Yun ang, kasi likas na sa ating mga Pilipino yun eh, ang magrespeto tayo sa kapwa natin. Nasaan na yun? Nasaan na ba yung sinabi ng dating ni Pangulong Marcos Jr. na unity? Yung bang pagyurak, pambababoy, paggiba sa mga property ni Pastor Kibuloy, yung ba ang unity na sinasabi? Na sa kabilang mga tinulong ng tao, halos buong Pilipinas tinulungan ni Pastor Kibuloy, at ito pa ang inyong igaganti? President BBM, ito po ba ang igaganti mo sa mga taong tumulong sa iyo ng totoo? Nakitang-kita naman po sa video nila noon nung during campaign ninyo, na pinalanginan pa kayo lagi kayong sinasabi ni Pastor Kibuloy sa panalangin na kayo ang manalo, at yun nga yung katotoo. Buong tauhan nila, buong grupo nila, sinuportahan po kayo, Mr. President BBM. Tapos ito pa ngayon po ang igaganti nyo sa kanila, sa kanilang grupo. Ano po ang tanong ko po sa inyo, Mr. President? Ano po ba ang nagawa ng grupo ni Pastor Kibuloy laban sa inyo upang tratuhin nyo, baboy nyo, yurakan ang kanilang pagkatao sa sarili nilang mga ari-arian? Yun po ang tanong ko po sa inyo, Mr. President. At pangalawa po, Mr. President, naalala nyo po ba nung nagdebate kayo? Ito po ang tanong ko sa inyo. Hinahamon po kayo ng Channel 2 o ng ABS-CBN, GMA, TV5 na makipagdebate sa bawat katunggali ninyo. Hindi po kayo umatin. Hindi kayo humarap sa kanila, sapagkat alam nyo na bias ang kanilang mga istasyon. Diba?
bias ko magtanong. Ngunit pagdating sa SM Inay na nagkuan sila ng debate at inayanyahan kayo, pumunta kayo, umatin kayo at humarap kayo sa debating yun. Doon sa debating yun, walang bias na kahit isang salita laban sa inyo. Wala ring salita, wala ring katanungan doon na pabor sa inyo. Pero nasagot nyo noon ng tama. Isiminay ang nagtanggol sa inyo, kumbaga, sa madaling salita. Kasi yun lang inatinan ninyo. Pangatlo, Mr. President, ang naitulong yung po bang igaganti nyo sa tao na tumulong upang pabagsakin, pasukuin, tulungan ang mga taong nasa bundok ng mga rebelde para sumuko, magbalik loob sa gobyerno sa pamagitan ng kanilang estasyon na Isiminay na nagbalik loob sa gobyerno, nagpamulat sa kanila kung ano ang gobyernong mayroon tayo na hindi pa nila nararanasan, at sa ngayon nagsibalikan sila, naranasan na nila. Yun po ba ang igaganti nyo sa taong number 1 na tumulong sa ganong mga kababayan mong nahiwalay sa patakaran ng gobyerno? Yun po ba ang igaganti nyo? Ito po, Mr. President, hindi ito panunumbat sa iyo o hindi ito panlalait sa iyo. Ang sa akin lang po, sana po magkaroon po tayo, kasi likas na po sa ating mga Pilipino ang tinatawag ating utang na loob. Kayo po, Mr. President, ang isa sa pinakamalaking may utang na loob sa kay Pastor Kibuloy. Unang-una po yon. Kasi po hindi nyo man marahil, hindi nyo po hiniling kay Pastor Kibuloy na tulungan kayo, ngunit sa kabutihan ng puso niya ni Pastor Kibuloy ay sinabihan niya ang kanyang, tiyak naman talaga na sinabihan niya ang kanyang mga membro na tulungan natin si Presidential President BBM para sa kanyang kandidatura bilang presidente ng Pilipinas, sapagkat katandim siya ng ating minamahal, nirespeto na si Vice President Inday Sara Duterte. Tiyak na ganoon ang sinabi niya. Hindi man niya brinugkas yun, pero yun ang sinabi niya. Mr. President, panawagan ko po sa inyo, ang Isiminay po, wala pong masamang tinapay sa bawat Pilipino, mapabata man, mapamatanda man, mabakla man, matumboy man, mapababae, mapalalaki. Pantay-pantay po ang tingin ng Isiminay sa bawat Pilipino sa pamagitan at pamumuno ng kanilang pastor na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Yun po, Mr. President, ang totoo dyan. Kasi hindi ko man personal, sabi ko nga, hindi ko man siya personal nakakilala, hindi man din niya ako kilala, hindi ko rin siya nakita ng personal, pero sigon sa mga balita at nakikita namin sa mga video, kaming mga Pilipino, tiyak naman din nakakita ka rin, ganon ang mga lumalabas. Sabihin po natin, Mr. President, kung may pagkakasala man si Pastor Kibuloy na binibintang ni Hontiveros, hindi ko sasabihin senador yan, kasi unang-una hindi ko binoto yan, kaya hindi ako sasabi sa senador Hontiveros, hindi ko respeto ng klaseng babaeng yan na nang rape siya o anak ng ano siya. Tanong ko po, Mr. President, ang Senado po ba ay hukuman po ba? Yun po tanong ko sa iyo. Hukuman po ba ang Senado? Tiyak alam nyo po yan, Mr. President. Pangalawa, bakit hindi po sampahan ng kaso ni Hontiveros si Kibuloy, si Pastor Kibuloy,
sa ating korte ng Pilipinas upang mapatunayan kung ano talagang totoo. Kasi ibig kami mga Pilipino, hindi rin kami kukusinti kung totoo nga binibintan sa kanya na nag-abuso siya ng mga kababaihan o mga tao niya. Hindi rin kami pabor diyan. Hindi namin itutolerate din yan. Kasi kalapastanganan din yun sa kapwa-tao namin. Ngayon, kung yun ang inaakala sana ni Antivirus, sana sinampahan ng kaso siya. Pangalawa, Mr. President, bakit hindi nyo magawang advisean kung talagang totoo kayong presidente, kung talagang kayo nagtatakbo ng Pilipinas, bakit hindi nyo advisean si Hontiveros na wag dyan sa Senado imbestigahan ang ganyang klase mga masisilan na kaso? Bakit hindi nyo magawang advisean kung talagang kayo ang napapatakbo ng Pilipinas? Kaya hindi mo kami masisisi, Mr. President, kung bakit kami nagdududa na ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi ikaw, kundi ang may utak, ang iyong asawa. At ikaw, ginagawa lang, frontliner lang nila, tagapagsalita lang nila. Kasi nga, dawi sa mga kilos mo, dawi sa mga sinasabi mo, paiba-iba. Hindi competent, hindi siya kapuro-paniwala. Kasi nga, base din sa mga nakikita ang mga videos, ng mga nakarang videos, na may binabasa ka na ultimo pagbibigkas ng Tagalog ay hindi mo mabigas-bigas, samantalang lumaki ka ng Luzon. Ngayon, kung totoo na ganun ang sistema ng ating bayan ngayon, Mr. President, ang nangyayari sa bayan natin ngayon, masyado nang marahas. Para mo na kaming sinasanay na mag-martial na. Kasi nga, nakikita naman namin din sa mga video rin nila ng mga taga-Isiminay na gabi-gabi sinisurveillance yung area nila. Tanong ko po sa inyo, Mr. President, si Pastor Kibuloy ba ay isa bang rebelde? Isa bang taong kriminal? Isa bang taong terorista? O isa bang namumuno sa terorista? Yun ang tanong ko po sa inyo, Mr. President. Again, inililina ko po hindi po ako member ng POGC. Isa lang po akong taong nagmamalasakit at nakikita kung anong tama sa mga pangyayari. Hindi po ako against sa kay Pastor Kibuloy, hindi rin po ako kumakampi sa kanya. Nasa gitna lang po ako. Kasi bilang Pilipino, masakit naman din sa akin din na pagbintangan nyo ang tao, lapastangangin nyo ang kanilang mga lugar, yurakan, babuyin, ihian ang kanilang mga lugar na panlanginan. Samantalang buong buhay nila ay inilaan nila dyan, alagaan ang lugar na yan. Ayon sa mga testimony ng mga membro nila, ilang dekada sila nag-alaga dyan sa lugar na yan para lang mapanatili, mapaganda at maipakita sa buong mundo kung gaano kaganda ang Pilipinas. Credit pa rin yan, Mr. President, sa Pilipinas kung gaano kaganda ang lugar nila. Damay pa rin ang Pilipinas dyan. Sasabihin pa rin ibang bansa dyan, napakaganda ng Tamayong na yan, napakaganda ng Glory Mountain na yan, napakaganda ng Pilipinas. Damay pa rin Pilipinas. Yan sa kagawan ng kanilang mga membro at sa pagmamando ng kanilang pastor, which is si Pastor Kibuloy nga. Ngayon, kung yan ang pamaraan natin, Mr. President, na makikinig ka lang sa mga udyok-udyok na kung sino-sino ng mga kakampi mo, sinasabi ko po sa inyo, Mr. President, nawala na po ang apelyido mong Marcos. Dahil ang tatay nyo po dito sa amin sa Masbate ay kilalang kilala namin ang kanyang pamumuno noon, kung paano itong ang Masbate napakaliblib na lugar. Naabot nga niya ng tulong niya noon. Mga burgor na yon, mga lutribon na yon,
nakarating sa amin yon. Mga bakuna na anti-polio noon sa mga eskwela namin dito noon. Eh, nakarating sa amin po yung Mr. President. Ikaw pa kaya na ikaw ang junior na hindi mo magampanan ang mga maipagpatuloy ang mga magagandang ginawa ng tatay mo noon? Yun po sana, Mr. President, ang isipin nyo. Hindi po ako nagdidikta sa inyo, Mr. President. Pinapaalala ko lang po sa inyo na ang kung gaano kabuti ang tatay mo noon. Tiyak kung nabubuhay yon, hindi papayag yon na ganituhin mo ang mga kababayan nating mga membro ni Pastor Kibuloy. Hindi talaga papayag yon na tila bagang ang ginawa po ninyo panglulupig na sa karapatan ng bawat Pilipino. Kung nasaktan nyo, nasaktan ng mga SAP members ang mga QGC netizen ni Pastor Kibuloy, ay para na rin sinaktan nyo ang buong Pilipinas sa pinagawa ninyo sa kanila. Wala po kaming alam dyan sa mga dokumento na yan, warrant of arrest or search warrant, wala pa kaming alam dyan. Basta ang nakikita po namin mga Pilipinong mahihirap ay yung pang-aapi at panglapastangan, pambababoy, pangyuyurak sa karapatan ng bawat Pilipino sa loob ng QGC ni Kibuloy. Yun po, Mr. President. At maraming salamat po.